Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Reyna ng langit, magalak ka, Alleluia. Sapagkat ang minarapat mong dalhin sa iyong sinapupunan, Alleluia. Ay nabuhay na mag-uli na gaya ng kanyang sinabi, Alleluia. Ipanalangin mo kami sa Diyos, Alleluia. Matuwa ka at magalak, O Birheng Maria, Alleluia. Sapagkat tunay na muling nabuhay ang Panginoon, Alleluia. Manalangin tayo. O Diyos, sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng iyong anak na si Jesucristong Panginoon namin, ay minarapat mong paligayahin ang mundo. Hinihiling namin sa iyo na alang-alang sa Birheng Maria na kanyang ina, ay makamtan namin ng kaligayahan sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang atin pong Kura Paroko, Reverend Father Douglas D. Badong. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Tayo po ay nasa ikalimang linggo ng pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Kawan mo
kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami mga tinubos ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamta ng kalayaan at pamana sa piling mo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Matapos magbagong loob ni Saulo, napabilang siya sa mga mananampalataya ng Jerusalem sa tulong ni Bernabe. Magkagayunman, marami pa rin ang natakot at magduda kay Saulo. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, pagdating ni Saulo sa Jerusalem, sinikap niyang mapabilang sa mga alagad doon. Ngunit ang mga ito ay takot sa kanya at hindi makapaniwalang isa na siyang alagad. Subalit isinama siya ni Bernabe sa mga apostol. Isinalaysay niya sa kanila kung paano napakita ang Panginoon kay Saulo at nakipag-usap dito nang ito'y nasa daan. Sinabi rin niyang si Saulo'y buong tapang na nangaral sa Damasco sa pangalan ni Jesus. At mula noon, si Saulo'y kasama-sama nila sa Jerusalem at buong tapang na nangangaral doon sa pangalan ng Panginoon. Nakipag-usap din siya at nakipagtalo sa mga Helenista, kaya't tinangka nilang patayin siya. Nang malaman ito ng mga kapatid, dinala nila si Saulo sa Cesarea at pinauwi sa Tarso. Kaya't naging matiwasay ang simbahan sa buong Judea, Galilea at Samaria. Ito'y tumatag at lumaganap sa tulong ng Espiritu Santo at namuhay ng may pagkatakot sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ay atin pong aawitin. Pupurihin kita poon, ngayong kami natitipon. Purihin kita,
masunuring mga lingkod mong hinirang, ang handog na panata ko ay doon ko iaalay. Magsasawa sa pagkain yung mga nagdaraho, aawit ng pagpupuri ang sa Diyos ay dudulog. Buhay nila ay uunlad, sasagana silang lubos. Sa dakilang Panginoon ang lahat ay magbabalik. Ang lahat ng mga lahi ay sasambang may pag-ibig. Mangangayo pa pang lahat, ang mga palalot mayayabang. Ang lahat ng mga tao ay yuyuko sa may kapal. Ang narito sa daigdig na nilikhang mamamatay. Maging lahing susunod pa ay sasamba at maglilingkod, at mayroong mga ngaral sa kanila tungkol sa Diyos. Sa lahat ng sisilang pay, ganito ang ihahayag. Sa hinirang niyang bansa ay Panginoon ang nagligtas. Makikita ang pamayanang Kristiyano ng dahil sa pag-ibig. Ito ang tanging tanda na sila nga ay kaisa ng Diyos kay Kristo. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga anak, huwag tayong umibig sa pamamagitan ng salita o wika lamang. Ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Dito natin makikilalang tayo nasa panig ng katotohanan at matatahimik ang ating budhi sa harapan ng Diyos. Sakali mang tayo'y usigin niyon, sapagkat ang Diyos ay higit sa ating budhi at alam niya ang lahat ng bagay. Mga minamahal, kung hindi tayo inuusig ng ating budhi, panatag ang ating loob na makalalapit sa Diyos, tinatanggap natin ang anumang ating hingin sa Kanya, sapagkat sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Ito ang Kanyang utos,
manalig tayo sa kanyang anak na si Hesukristo at mag-ibigan gaya ng inutos ni Kristo sa atin. Ang sumusunod sa utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. Sa pamamagitan ng Espiritong ipinagkaloob niya sa atin, ay nalalaman nating nananatili siya sa atin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga, at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang mga salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Napararangalan ng Ama kung kayo'y namumunga ng sagana, at sa gayo'y napatutunayang mga alagad ko kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ikalimang linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay. Kung nung nakalipas na linggo, ipinakilala sa atin ni Jesus na siya ang mabuting pastol at bilang isang mabuting pastol, handa niyang ialay ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Ngayon naman, ipinapakilala niya ang kanyang sarili bilang isang tunay na puno ng ubas. At ang kanyang panawagan ay manatili tayong nakaugnay, manatili tayong nakakabit sa kanya. Pwede tayong makaranas ng konting sakit, konting hapdi, problema o pagsubok, pero yan ay, sabi nga po, no, yung, di ba, yung pruning na tinatawag, pinuprune no, yung puno para lalong
actually, pati yung sanga, no? Para lalong mas lumago. Diba? Lumalago ito at gumaganda lalo yung sanga at doon nagmumula yung bunga. So, panawagan ni Jesus, paulit-ulit niyan sinasabi sa atin, manatili kayo sa akin. Sabihin niyo nga po, manatili. Manatiling nakakabit sa puno. Manatiling naka-attach sa puno. Dahil kapag tayo ay nahiwalay, kapag tayo humiwalay, unti-unti tayong mawawalan ng buhay, unti-unti tayong matutuyo at mawawalan na tayo ng silbi para na lamang tayong panggatong. Yun na lang tayo. So, tingnan natin po. At pag nilayan natin mabuti, paano ba tayo mananatili kay Jesus? At ano yung kagandahan nito o maidudulot nito sa atin kung mananatili tayo kay Jesus? Sa unang pagbasa, narinig natin sa pahayag ng mga gawa na sila ay pinagkaisa at nagkakaisa dahil sa panawagan ni Jesus. Dahil sa kanilang sama-samang pagtugon at pagsunod sa kagustuhan ni Jesus na magpahayag ng mabuting balita. Sa Ebanghelyo, panawagan din ni San Juan sa kanyang unang sulat, kung susundin lang natin ang kanyang mga utos, mananatili tayo sa kanya. At ang nananatili ay lalong magbubunga. So, paano tayo makakapanatili kay Jesus? Itong ginagawa natin. No? Mahalaga po na sa bawat pamilya, ang bawat relasyon, mga mag-asawa na manatili kay Jesus kung gusto nating mas tumibay ang atin pong ugnayan. Bakit nawawala? Sige nga. Bakit nawawala ang ugnayan natin? Bakit unti-unti di natin namamalayan, wala na, magkahiwalay na? Kung pagbabasihan natin ang ating pong mga narinig na mga pagbasa ngayon, kung gusto natin manatili, unang-una, dapat laging nasa atin ang salita ng Diyos. Yung scripture, yung Biblia. Kung gusto natin manatili kay Kristo, kung gusto nating mas lumago, mas tumibay ang ating pong relasyon, ang ating pamilya, ang pundasyon ay ang salita ng Diyos. Kaya nga yung commandment, di ba? Ito yung utos ng Diyos. Mag-ibigan kayo. At ang nag-iibigan ay nananatili sa Diyos. Nagbabasa ba tayo ng Biblia? Yung realidad po. Nakakapagbasa ba tayo ng Biblia? Bilang mag-asawa, kailan ba kayo huling yung sabay na nagbuklat ng Biblia? Walang maalala? Mahalagang bagay din po, no? Paano tayo mananatili kay Jesus at saan tayo po pwedeng manatili? Itong misa. Kailan huling sabay-sabay na nagsimba ang pamilya? Kung dati kayo lang mag-asawa, nung magkaanak, sabay na kayo. Sinama na sila. Kailan? Naalala nyo pa ba? Na, hiwa-hiwalay na rin. Diba? Sabi nga, no, stay connected at ang magkukonekta sa atin lagi. Parang yung pandikit natin. Ang magdidikit-dikit at mag-uugnay-ugnay sa atin, si Jesus. Akala nyo, no, wala lang itong linggo. Akala ng iba, obligasyon lang itong linggo na ginagawa natin. Hindi. Sana mas makita natin yung kahalagahan nito at kung ano ang ginagawa nito sa buhay ng tao.
Sa atin nga sa lugar natin, no? Sa dami ng tao dito, pero iilan ba yung nagsisimba? Iilan yung nakakakita ng kahalagahan ng pagsisimba? Sa loob nga lang ng pagsisimba, andyan na lahat eh. Yung nakikinig ka na ng salita ng Diyos, tumatanggap ka ng katawan ni Kristo, at sama-sama tayo bilang isang komunidad, bilang isang sambayanan, nagtitipon, nagpupuri, nagpapasalamat sa Diyos. Kailangan po nating alisin, no? At kayo mismo makita ninyo yung mga distractions, yung mga dahilan ng bakit nagiging malabo, bakit nagiging madali para sa bawat isa ang bumigay o ang magkanya-kanya. Kailangan mong tingnan yan. Kasi kung ngayon pa lang, laging sinasabi ni Jesus, paulit-ulit niya sinasabi, manatili kayo sa akin. Sinasabi niya ito hindi para sa kanyang sariling kaligayahan. Sinasabi niya ito para mas maging maligaya tayo. Kung mananatili tayo sa Kanya. Pero ulitin ko, mahirap po yung ano ang nagkokonekta sa atin. Kapag pera ang nagkokonekta sa atin, wala itong matibay na ibibigay sa ating pundasyon. Kapag ang pisikal na itsura ang nagko-connect sa atin, mawawala din yan. Hindi rin ito makakatulong para tumibay ang ating ugnayan. Kasi ang pisikal na anyo, nagbabago. Alin ang hindi nagbabago? Si Jesus, ang Diyos. Kaya kung mananatili tayo, umasa tayo na habang tumatagal, lalo tayong lalago, lalo tayong bubunga na siya namang inaasahan sa bawat isa sa atin. Amen? Magsitayo ang lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Idalangin natin sa Ama na manatili tayong kaugnay kay Jesus, ang puno ng ubas, at mamunga ng sagana. Ang ating pong itutugon, Panginoong aming buhay, dinggin mo kami. Panginoon aming buhay, dinggin mo kami. Naway panatilihin ng simbahang Katolika ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod sa Kanyang bayan. Manalangin tayo. Panginoong aming buhay, dinggin mo kami. Nawa ang mga pinuno ng aming pamahalaan ay makatulad sa pagmamalasakit at pagdadamayan ng mga unang Kristiyano. Manalangin tayo. Panginoong aming buhay, dinggin mo kami. Naway makatanggap ng pagkandili at tulong ang mga may sakit, mga nalulungkot, mga inaapi, at ang mga malayo sa kanilang pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, aming buhay, dinggin mo kami. Ang mga naliligaw ng landas,
Nawa at mga tumalikod sa Diyos ay makaranas ng pagpapatawad at pagtanggap ng komunidad. Manalangin tayo. Panginoon, aming buhay, dinggin mo kami. Naway makaisa ng Diyos ang mga kapatid nating yumao sa buhay na walang hanggang pangako niya sa atin. Manalangin tayo. Panginoong aming buhay, dinggin mo kami. Dulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito'y inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kami pinapagsasalo mo sa iyong buhay na namumukod tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mo ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maaasahan ay siya ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupan na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mong kinalugdan. Ito ang nilonggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, nauupo
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kami. Alam mo, Jesus, naming mahal, kayo lang Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagupili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Yesu Kristo. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayoy pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at papalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po.